Ang Asakusa na ang naging temporary covert headquarters ng Company 8. Dito, napapaisip naman si Licht sa nangyari kay Shinra. Matapos lumitaw kasi ang first pillar, nawala ang lahat ng memorya nito sa sumunod na 3 buwan. At sa interval na yun, naging entirely different person na siya. Isang separate na identity na may link sa Adala. At habang patuloy na lumilitaw ang mga pillars, mas lalong nag-grow closer ang mundo at Adala. At yun maaari ang naging sanhi ng pagbabago nito ng identity. Sa tingin naman ni Captain Habana na, ang spontaneous human combustion ay spurred ng assimilation ng isang doppelganger sa sarili niya. Ang mga doppelganger daw kasi ay another version nila na nag-exist sa Adala. Kaya naman, nitong mga nakaraang buwan, si Shinra ay maaaring na-control ng doppelganger niya. Napaisip naman ito tungkol sa another version nila na nag-exist sa Adala. Dahil dun, na-curious siya kung ano nga ba ang Adala. Tinanong naman ni Licht kung meron daw ba itong madadagdag na actually ay magiging useful sa kanila. Nainis naman si Habana sa comment nito at sinabing, ni hindi nga daw siya nakarinig ng any deep insight mula sa kanya, sabay tawag ditong filthy budget leech. Bigla namang lumitaw mula sa ulo ni Licht si Scop. Umentre ito sa usapan at nabanggit daw dati nito ang tungkol sa tier sa space. Ano daw ang koneksyon ng pagsasalita nilang mga hayop doon? Wika ni Licht, may nasabi din daw si Arthur tungkol sa personality in question. Nire-resemble daw nito ang mga rumor patungkol kay Shinra habang nagtitraining sila. Ibig sabihin daw nito, ayon kay Habana, naging si Shinra ang kung anuman ang public image niya. Pero ano daw kayang hypothesis ang makukuha nila doon base sa impormasyon na meron sila? Na-curious sila kung ano ba talaga ang mangyayari kapag lumitaw na ang 8 pillar. Sa kabilang banda, magkausap naman sina Obi at Shinra. Tinanong ng captain ang opinion nito tungkol sa covert headquarters. Hindi ba daw tunog official ito kesa sa hideout lang? Pinaupo niya naman ito sa tabi niya upang mag-relax muna, at sumunod naman siya. Wika ni Obi, nirenovate daw ni Vulcan ang maliit na bahay na yun sa Asakusa para sa kanila. Comment lang nitong makes sense. Nang tanungin naman ni Obi kung cooled off na daw ba siya, sagot nitong, sa tingin niya ay na-handle niya na ang nangyari sa kanya. Pero parang hindi lang kasi totoo ito para sa kanya. Ayon naman sa captain, sobrang far off the rails na ito. Sayang daw at hindi niya naaalala. Nahiya naman si Shinra at nag-fluster, sabay ang awkward nitong ngiti. Tawang-tawa naman ang captain dahil sa ekspresyon nito at napatunayang siya nga ang dating Shinra. Pinapatigil naman siya nito sa kakatawa. Kaya't nag-sorry si Obi. Aniya, sobrang naging hellion daw ito nitong mga nakaraang buwan. Pero, at the end of the day, hindi niya daw magawang kamuhian ito. Sagot naman ni Shinra na masyado daw itong mabait. Sinabi ng captain na dahil sa ngiti niyang yun, na-clear up na daw ang pag-aalala niya. Masaya daw siyang nakabalik na ito at sana ay patuloy lang itong lumaban with them. Inabot niya ang kamay niya at sinabing, we're in this together. Natuwa naman si Shinra dun at sumagot na of course captain. Sa isip-isip nito, hindi siya nito tinaboy pero tinanggap lang siya. Kahit na daw naging matricide bastard siya, hindi siya iniwan ng captain nila. Wala daw iba pang tao ang aabot sa ganun, bukod dito. Napahikbi naman ito at yumuko, sabay nagpasalamat. Ikinagagalak niya daw na lumaban under sa command nito muli. Reflecting sa sitwasyon nila, 3 buwan na daw ang nakalipas at 5 pillar na ang lumitaw. Isa sa mga Titanic Infernal ay nag-appear din daw each time. Gayunpaman, ang Haijima at ang second ay nandun upang ma-meet ito. Si Oguro mula sa Haijima ang nag-take ng lead para sa mga interceptions at naging successful daw ito. Sa tingin nila, kayang-kaya nitong ma-handle si Kurono. Usap-usapan pa nga daw na niload nila si Captain Honda sa isang Haijima cannon at blindance ito diretso sa isa sa mga giants. Napaisip naman si Shinra dahil kilala niya daw si Oguro. Siya ang Haijima rookie na patuloy na umaangat sa ranks. Kilala daw itong bastard na hindi nagmi-mince ng mga salita. At yun din ang dahilan kung bakit ito naging popular sa mga citizen. Sa tingin kasi nila ay sobrang honest nito. Yun daw basically ang nangyayari. Na-appreciate naman ni Shinra ang rundown nito. Pero ayon sa kanya, meron daw one thing na sinabi ni Sister Iris na naging curious siya. Nabanggit daw nito na mas lumalakas ang mga tao sa tuwing lumilitaw ang bagong pillar.
Hindi naman daw masabi ito ng captain. Ang mga Nunpo-Red na gaya nila ni Iris daw ay walang nalalaman doon. Pero sina Maki at Hinawa ay naramdaman ngang mas lumalakas ang kapangyarihan nila. Dahil sa sagot nito, naisip ni Shinra na hindi pa pala nabanggit ni Iris sa kanila ang tungkol sa kanya. Dinagdag naman ni Obi na mula daw sa mga narinig niya, ang pinakamalaking effect nito ay sa mga third generations na malakas na to begin with. Nagulat naman si Shinra doon. Tinanong naman ni Obi ang tungkol sa napanaginipan nitong nakaraan. Nang tanungin ni Shinra kung sa tingin nito ay may kinalaman yun, sagot niyang may nabanggit daw kasi si Captain Shinmon. Tungkol daw ito sa panaginip niya na parang totoo din. Makikita namang may umiinan sa labas ng gabing yun, at yun ay Venom Arrow na nakayuko lang, na nakapikit habang nakangiti. Napansin naman ito ni Conroe at na-curious kung bakit siya umiinom under the moonlight. Sa tingin niya nga ay nag-pass out na ito. Nang tawagin niya itong Waka, inaya niya itong magsipilyo na at mahiga sa kama. Tinawag niya naman itong Benny, Venom Arrow at nagkaroon siya ng flashback. Noong bata pa ito at kasama si Conroe, nakatingin lamang sila sa kalangitan at pinagmamasdan ang buwan. Aniya, mas gusto daw nito ang buwan kesa sa araw. Nagulat naman si Conroe at tinanong kung sinasabi niya lang ba daw yun dahil hindi niya magamit ang Nichirin. Itinanggi naman ito ng batang Venom Arrow. Sinabi naman ni Conroe na kung ganun daw palagi ang sasabihin niya, siguradong Makyuchu out na naman ito. Pero sagot nitong, hindi daw yun ang ibig sabihin niya. Sa tingin niya lang kasi, ang Akatsuki or Crimson Moon ay mas cooler kesa sa Nichirin. Para daw itong malaking furry works show at mas fit ito para sa style ng Asakusa. Napatahimik naman si Conroe bago sinabing, ang buwan daw can only shine so bright, at mahirap daw itong pakinangin sa level niya. Napaisip naman si Venom Arrow sa sinabi nito. Dagdag ni Conroe, nakakatawa daw ang buwan kasi pag wala na ang sinag ng araw, mawawala ito. Isang double-edged sword daw ang Akatsuki. Isang fickle attack na walang magagawa kung wala ang trusty na sunlight. Gayunpaman, hinawakan niya ito sa ulo at sinabing, kaya niya daw kuminang on his own. Kaya naman, gawin niya daw ang sinasabi niya at aralin ang Nichirin. Wala na itong nagawa kung hindi ang pumayag doon. Bigla namang may tumawag ditong little shit at magsisimula na daw sila. Ang sama naman ng tingin ni Venom Arrow dito. Yun pala ay ang Asakusa Fire Chief noon na si Shinmon Hibachi. Niyuko na lang ni Conroe ang ulo niya pati na ni Venom Arrow sabay sabing, yes sir. Nag-training na nga sila at makikita dumausdos sa lapag si Venom Arrow. Inanggasan nito ni Hibachi at tinanong na kung sa tingin niya ba ay cut out siya para maging isang Asakusa firefighter, kung ganun daw ang mga moves niya. Dahil dun, tinawag niya siyang tanga. Pilit namang tumayo si Venom Arrow at pinauulit ang sinabi niya. Wika ni Hibachi, sasabihin niya daw yun as many times na kailanganin. Muli tinawag niya itong idiot, sabay sinipa sa dibdib. Sa gilid wala naming magawa si Conroe kung hindi ang manood lang. Pero bakas ang pag-aalala niya para kay Venom Arrow. Pinagsisipa siya ni Hibachi ng dire-diretso habang nakahalukip-kip, at wala nang nagawa pa si Venom Arrow kung hindi iangat lang ang kamay niya upang harangin ito. Sisiguruhin niya daw nakikilanlin siya nito. Sagot naman ni Hibachi na maniniwala lang daw siya kapag nakita niya na yun. Muli, sinipa niya na naman ito, at this time, sobrang lakas nun na napatilapon nito sa kabilang side at tumama sa dingding doon. Gayunpaman, muli itong nagpumilit na tumayo. Nakatingin lang sa kanya si Venom Arrow habang ginamit nito ang EA Chop, Form 7. Nakayuko lang si Hibachi ipinamalas ang Nichirin, Sun Wheel. Isang napakalakas na kapangyarihan na hindi mapaniwalaan ni Venom Arrow. Sobrang lawak ng sakop ng Sun Wheel na ito at tinanong ni Hibachi kung gaano daw ba siya katagal magtatago doon sa anino ng buwan. Matapos nun, napansin naman siya ng nag-aalaga kina Hina at Hika dahil masama na naman daw ang lagay nito. Tinanong naman siya ni Conroe kung hihiga lang ba daw siya dun at iiyak buong araw. Isa daw siyang Asakusa man kaya naman umakto siyang ganon. Reklamo naman ni Venom Arrow na ang sakit daw nun. Naawa naman sa kanya si Conroe at binuhat upang dalhin sa kwarto niya. Pero habang buhat siya nito, sinabi niyang hindi na daw siya magtatago. Sagot lang ni Conroe na sure. Tinawag naman ni Venom Arrow na Sunny Beach ito at kayang-kaya niya daw i-kick ang ass nito kung gugustuhin niya. Sinabi na lang nitong syempre naman daw kaya niya. Wala daw makakatalo kay Venom Arrow.
Pinatitigil niya naman ito sa pagiging sarcastic. Balik sa present, ay nalalayan na ni Conroe ito at sinabing maglakad na lang daw since hindi na siya kasing ganito gaya noon. Habang nakakapit naman si Venom Arrow, nabanggit nito na may napanaginipan na naman daw siya. Naroon daw ang old man at silang dalawa. Pero sobrang luma na daw nito, old memory na. Little brat pa daw ito noon, pero parang siya ay parehas pa din. Mukhang hindi daw tunog kakaiba ito ngayon. Sagot naman itong masasabi niya daw yun. Hirap naman si Venom Arrow na tumayo kaya't napakapit ito sa dingding. Nang tanungin niya si Conroe kung brat pa din daw ba ito na hindi kayang ma-handle ang liquor, sagot nitong tama daw, at hindi din siya marunong mag-quit sa pagsusugal. Tumingala tuloy ni Venom Arrow at sibabang kailangan niya pang umakto na mas tough. Paglilinaw naman ni Conroe, malakas na daw ito at hindi na kailangang umarte pang tough. Inalala naman ni Venom Arrow na never niya pa daw natalo ang old man na si Hibachi, at hindi na nakasagot pa si Conroe dun. Inaya naman siya nitong uminom pero senyales ito para kay Conroe na lasing na nga daw siya dahil nakangiti ito. Lumipat naman ang eksena sa hideout ni na Joker kung saan nagpapahinga lang ito sa may couch at mahimbing na natutulog. Sa Nether din, patuloy namang nananalangin ang mga white-clad members. Panalangin nilang nawala ay mag-light up ang mga lost souls at mas-scorch ang mundo. Maging flaming sun nawa ang planeta. Patuloy lang daw ang kaharian ng Diyos sa revealed path ng evangelist. At lahat ng white-clad ay nagsabi ng latem. Nasa gitna naman nila si Haumea na ginagamit ang ability nito. Dumadaloy ang liquid sa mukha nito dahil sa painful ritual niya. Aniya, ang congregation daw ng perception ng sangkatauhan, ang collective unconscious ay umiikot sa isip niya. Ang kamatayan, pagkawasak at wakas. Ang lugar kung saan dumarating ang lahat ng perception ng humanity, ang Adala. Kita naman ang mga madidilim na kaluluwa at ang ibang lumilitaw mula sa ilalim. Isa sa mga ito ay umangat at kinakrush ang ibang naroon. Lumabas ang isang demon mula sa kanila na kamukha ni Hibachi. Nakahalukip-kip lang ito, habang may lumitaw namang pillar sa gilid niya. May demon din na nakapatong dito na may isang mata. Pamilyar ito, dahilan upang magising na si Joker, dahil panaginip niya pala ito at ang nakita niya ay si Burns. Lipat naman sa Special Fire Grand Cathedral 1, sinabi ni Woyan na mukhang mas dami ang bilang ng mga Infernals, at mas lumalakas na din sila. Sa tingin nito, effect yun ng Cataclysm. Sagot naman ni Karim na maaaring ang mga pillar na nakikita nila, ay ang real-life versions ng nakita nila noon sa St. Raphael's Convent. Kaya naman, sinabi nito sa captain nilang si Woyan na dapat ay magstay sila on guard. Hindi naman sanay si Woyan na matawag na captain. Para sa kanya, mas better successor daw si Lieutenant Onyango. Pinatitigil naman siya nito. Aniya, isa lamang siyang washed-up old man, out of retirement. At kahit nagawin daw siyang captain, siguradong mapupunta din ito sa kanya soon enough. Kaya naman, sinabi ni Woyan na gagawin daw nito ang best niya. Tinipon naman nila ang iba pang mga miyembro ng Company 1. Yumuko si Woyan at sinabing iniwan man daw sila ni Captain Burns. Hindi ibig sabihin ito ay kailangan ng magbago ng Company 1. Ang Cataclysm, White-Clads at ang lahat ng takot na bumabagabag sa mga mamamayan ng Empire, lahat daw yon ay dapat nilang labanan hanggang sa huli. Ang faith daw ng Company 1, at ang faith nila ay hindi mababago at hindi matitinag. Hinimok niya ang lahat na lumaban hanggang sa huling hininga nila, para sa Diyos at sa mga tao. Sabay sambit ng latem. Nakinig namang mabuti sa kanya sina Karim, na siyang sumang-ayon din at sinabing latem. Sa isip-isip ni Woyan, maaaring iniwan man sila ni Captain Burns, pero hindi daw magbabago ang Company 1. At tungkulin itong siguruhing mangyayari yun. Sakto namang tumunog ang bell ng cathedral at sinabi ni Karim na yun ang rallying call. Sa may Tokyo, may isang infernal na humihingi ng tulong dahil sobrang init daw. Nagkakagulo naman ang lahat dahil sa presensya nito, at nagtakbuhan na nga sila. Isang babae ang nadapa sa lapag at hindi nagtagal, nagliyab na din ito. Dahil dun, dalawa na silang infernal sa area. Unti-unti na ding nag-transform ang babae. To the rescue naman ang Special Fire Force Company 1 at pinag-evacuate nila ang mga mamamayan. Nag-report naman ang firefighter doon na meron daw chain reaction ng 3 infernal doon. At lahat sila ay nakakapagsalita.
Nabahala naman si Wo Yan dahil wala pa daw nagsasalitang infernal muli simula ng kay Miyamoto, tapos ngayon sabay-sabay silang naglabasan. Grabe na daw talaga ang pag-grow ng epekto ng cataclysm. Kinuha naman ni Karim ang instrument nito. Wika niya, masyado daw malalakas ang mga infernal na yon. Kaya naman, kailangan nilang mag-move out at ma-deliver ang last rites. Wika naman ng captain, na si Lieutenant Onyango daw ang maglilid ng evacuation ng mga civilian. Sa pamumuno nito, sumunod naman sa kanya ang Team Onyango. Tinawag naman ni Wo Yan si Konyango upang sumama sa kanila. Pumayag naman ang batang babae at sinabing poprotektahan niya daw ang captain nila. Ngunit sagot ni Wo Yan, na si Karim daw ang magsisilbing escort nito. Nawa ay mag-focus lang daw siya sa sarili niya. Nagulat naman si Konyango sa sinabi nito, habang wala nang naisagot pa si Karim. Naghanda na ang batang babae pero sinabihan ito ni Wo Yan na subukang kontrolin ang excitement niya, deep breaths and all. Bigla namang lumitaw sa harap nila ang mga naglalagablab na mga infernal. Pare-parehas nilang sinabi ang tungkol sa last rites. Hiniling nilang huwag silang bigyan ng last rites, instead ay tulungan daw sila nito. Nagulat naman si Wo Yan dito at napatanong si Karim ano daw ang sinasabi nila. Muli, nakiusap ang infernal na huwag silang patayin ng mga ito. Bigla namang na-stuck ang paa nito, dahilan upang magkaroon ng pagkakataon si Konyango upang sipin ito sa mukha, kaya't napabagsak ito. Nabanggit ni Wo Yan na kailangan nilang palayain ang mga infernal sa paghihirap dahil sa flames, gayunpaman, nagpapahirap daw ang mga sinasabi nila. Wala namang humpay si Konyango sa pagsugod sa mga infernal. Desidido ito dahil sa sinabi ni Wo Yan na hindi magbabago ang Company 1. Kaya naman, susugod lang daw ito. Pinatitigil naman ito ni Karim at huwag daw magmadali at magpadalos-dalos. Nang paatake na si Konyango ay hindi naman siya inatrasan ng infernal at nag-counter din dito. Pinatamaan niya ng naglalagablab na apoy si Konyango at nilapitan upang sunggaban at ituluyan. Buti na lang at may tumulong dito upang makawala, at yun ay ang captain nilang si Wo Yan. Ginamit nito ang third generation technique niya na Lantern Feast upang patamaan ang infernal gamit lamang ang dalawang daliri nito. Sumenyas ito ng pakrus sabay bigkas na latem. Matapos matalo yun, kinamusta naman ni Wo Yan si Konyango. Sumagot naman itong okay lang daw siya. Pinatamaan naman siya ng yelo ni Karim sa ulo at sinabihang, kailangan daw makul ang head nito. Ganitong-ganito din daw si Reka. Naiinis siyang kailangan niya na namang mag-babysit ng isa pang hothead na basta-basta na lang sumusugod. Anyway, dalawa na lang daw ang natitira. At gaya ng sinabi ni Konyango, hindi magbabago ang Company 1. Muli namang nakiusap ang mga infernal na wag daw silang saktan at patayin ng mga ito. Wika ng captain, palalayain daw nila sila sa mga flames sa pamamagitan ng pag-deliver ng last rites as painless as they can. Pinagmamadali naman sila ni Konyango kaya't simula na daw nila, wika ni Karim. Napatanong naman ng infernal kung bakit kayang-kaya nila silang patayin nang walang pag-aalinlangan. Meron namang isang horned infernal ang nagpakita, bagay na ikinagulat ng captain. Walang kahirap-hirap nitong dinali ang daw-alang infernal doon at pinara-piraso. Bagay na hindi mapaniwalaan ng mga Company 1 members. Gulat na gulat sila sa paglitaw ng isang demon infernal. Lumipat naman ang eksena sa Asakusa, kung saan nasa tower lang si Venom Arrow. Bakas ang pagkabahala sa mukha nito nang may biglang masense. Balik kina Wo Yan, napansin itong may kakaiba sa demon infernal na kaharap nila. Bigla namang dumagundong sa paligid. Nabahala si Konyango dahil sa lindol. Sa isip-isip ni Karim maaaring ito ay dahil may lumilitaw muling pillar. Tumalon naman bigla ang demon infernal at nabanggit ang tungkol sa pillar. Sinabi tuloy ni Konyango na tumatakas daw ang demon na ito. Mabilis naman itong umalis doon at napansin ni Wo Yan na ang direksyon nito ay papuntang Asakusa. Tama nga ang hinala nito, at isa na namang pillar ang nag-emerge sa lugar. Nabahala naman ang mga tao dahil ito na ang ika-6 na pillar na lumabas. Tanong nila, hanggang kailan daw ito mangyayari sa kanila? Concerned sila sa kung ano na ang mangyayari sa Tokyo. Lumabas na nga ang ika-6, ngunit may kasabay pa itong isa. Hindi naman makapaniwala si Captain Obi nang malamang lumitaw ang mga yon sa Sumida at Tama Base. Na-shock itong sabay na lumabas ang dalawang pillar.
Naroon sa hideout nila sa Asakusa ang mga Company 8 members at wika ni Hinawa, sa bawat bagong pillar, ang Haijima at ang Imperial Army ay nag-i-intercept. Gayunpaman, wala daw silang manpower para sa dalawa at once. Wika naman ni Obi na ang ikapito ay nasa Sumida Bay. Sobrang lapit daw nito sa Asakusa, kaya naman, oras na nila upang kumilos. Pinaalala naman ni Licht na mga kaaway daw sila ng Empire. Dahil dun, hindi nito mapapayong basta-basta lang silang gumalaw ngayon. Ngunit para kay Shinra, hindi ito ang oras upang walang gawin. Samantala, tahimik lang sina Venom Arrow at Joker. Tinawag nitong Mr. Toughest si Venom Arrow at tinanong ano ang opinyon nito. Sagot naman niyang laban daw yun ng Empire at wala itong kinalaman sa kanya. Umentra naman si Conroe sa likod at nais kausapin siya. Nang tanungin niya bakit, nakwento ni Conroe na isang batang lalaki daw ang nagsasabing nakakita ito ng demon mula sa sky mula sa isa sa mga watchtower, at dumaan daw ito sa Asakusa. May sasabihin pa sana ito, bagay na ikinabahala ni Venom Arrow. Gaya daw ng mga naunang Infernal bago yun, nang lumitaw ang ika-6, isang Titanic Infernal ang naspoten kasama nito. Pero nag-iba daw ang lumabas sa ika-7, dahil walang Titanic Infernal. Ang tanging nakita ay isang human-sized infernal. Napansing lumilitaw lang ito sa ere malapit sa pillar na yon. Habang nakatingin dito, tila iisa lang ang iniisip ng dalawa nang makita nila ang itsura nito. Alam naman ni Venom Arrow na yun ang old man niya. Hindi ito makapaniwala sa nakikita niya. Kaya naman, sinabi niya sa lahat na siya na daw ang bahala sa 7th pillar ng mag-isa. Nagulat naman si Obi sa naging desisyon nitong umalis. Na-curious tuloy si Joker ano ang pumasok dito at bigla-biglang naisipan yun. Sagot nitong, wala ni sino man ang dapat gumalaw doon. Paglilinaw niya, yun ay laban niya. Habang tumutunog ang alarm, makikitang naroon naman agad si Director Oguro na sinabing medyo nasasanay na daw siya sa ginagawa nila. Sa gilid nito, nakatayo naman si Kurono na sinambit na ayaw niya daw sa malalakas. Sinuggest tuloy niyang ipaubaya na ang Titanic Infernal sa Company 2. Although, habang nakaharap dito, sinabi niyang hindi niya ma-imagine na masasanay na siya na makakita ng mga ganon. Sagot naman ni Oguro na end of the world na kasi. Sa gilid, hinanda naman ng mga fire soldiers ang super headbutt cannon. Sinabihan naman sila ni Captain Honda na magmadali dahil isang pillar na naman ang lumitaw. Sumagot naman ang isa na hindi na daw nila dapat alalahanin pa ang 7th pillar. Nang tanungin nito bakit, nakakuha daw sila ng balita mula sa Company 7. Sinabihan na daw silang wag makialam at sila na ang bahala doon. Hindi naman makapaniwala si Honda dito. Hindi niya matanggap na magtitiwala siya sa mga tinawag niyang proto-nationalists na yon. Habang nag-uusap ang dalawa, umatake na nga ang Titanic Infernal sa may tubig. Nagpakawala ito ng malakas na pagsabog mula sa kamay nito. Kaya't utos ni Captain Honda, huwag daw hahayaang umabot ito sa may coast. Sa likod, sinabi naman ni Director Oguro na accurate daw ang report na natanggap nito. Si Captain Shinmon mula sa 7th ay nagmo-move out na. Kaya naman, mag-focus na lang daw sila sa nasa harap nila ngayon. Kaya naman, sumakay na ito sa cannon at papakitaan niya daw ang mga proto-nationalists kung paano nila gawin ang mga bagay-bagay. Hinanda na nila ang super headbutt cannon at naiload si Captain Honda dito. Sabay lock-in sa target which is ang napakalaking infernal. Samantala, makikita namang gamit ni Venom Arrow ang matoy upang makalipad. Naghanda ito upang harapang muli ang master niyang si Hibachi. At sa isang iglap lang, naroon na siya sa harapan nito at ang bungad nito sa kanya ay pagtawag sa kanyang goddamned idiot. Tinanong naman ni Venom Arrow kung bakit pa daw ito bumalik, sabay tawag sa kanyang old son of a bitch. Gayunpaman, hindi na ito ang dating siya dahil isa na siyang infernal na may kakayahang umangat sa ere. Ngumiti lang ito at tinawag siya sa kanyang pangalan. Sa Sumida Bay, sa may Asakusa, sa sky na malapit sa pang-7 pillar, in a place of a Titanic Infernal, nandun ang demon, na si Shinmon Hibachi. Sa may sky to the west naman, nandun ang captain ng Special Fire Force 7, na si Shinmon Venom Arrow, at ika ni Hibachi na nandun pala yun. Isang moment of confrontation yun sa taas ng karagatan, at mukhang nanggigigil na si Hibachi, samantalang sinabi ni Venom Arrow na damned daw siya, dahil ang kalaban niya ay si Hibachi,
at ika-nun na tumangkad ng onti si Benimaru, na tinawag niyang Little Sheet. Walang sinagot si Benimaru doon, at dagdag pa ni Hibachi na maliit pa rin yun, at tinanong siya noon kung bakit ba naman yun bumalik. Isa lang sagot ni Hibachi, at yun ay destruction daw, uninhibited destruction, at para sa Tokyo daw yun. Tapos, ginamit na ni Benimaru ang EH Shop Form 1, at binitawan na niya yun kay Hibachi, pero nakablock yun, at sinundan niya yun ng Fire Moon, kaya nagwala na din ang karagatan. Sa kabilang banda naman, nakikita ni na Kerem at Woyan ang laban ng dalawa, at si Kerem pa nga ang nag-point out nun. Sa oras na yun, dumating na din si Lieutenant Conroe, na sinasabihan si Habana na bilisan, pero sagot nun na naka-heels daw siya. Nakita sila ni Kerem, at tila nagulat yun na nandun din pala sila. Ika naman ni Conroe na may pagdududa siya, pero totoo talaga na si Shinmon Hibachi ang kalaban ni Benimaru, at ayon kay Habana, doppelganger daw yun. Tinanong naman ni Woyan kung infernal ba ang demon na yun, at sagot naman ni Conroe na ang taong yun ay ang taong nagmahal sa Asakusa na mas higit pa kesa kahit kanino. Siya daw ang central figure ng dating Asakusa Fire Department, na si Shinmon Hibachi. Ika naman ni Woyan na kilala niya yun, dahil yun daw ang responsible sa Asakusa bago mabuo ang Special Fire Department. Oo daw, ika ni Conroe, at kamukhang kamukha nun ng master nila. Tinanong naman ni Kerem kung sinasabi ba sa kanya na ang monster na kalaban ni Benimaru ay ang master nun at isang doppelganger. Tapos, bumalik na tayo sa laban, kung saan nakangiti si Hibachi, at gumamit siya ng skill na nagpatalsik kay Benimaru ng kay lakas-lakas at kay layo-layo, kaya nag-crash yun si tubig. Sinundan yun ni Hibachi ng double fire laser attack, samantalang lumilipad naman si Benimaru gamit ang matoy niya. Sa sumunod na eksena, tumama na sa port ang atake ni Hibachi, at walang nagawa si Benimaru doon, na mukhang nag-aalala siya para sa mga tao doon. Tinanong niya si Hibachi kung anong tingin nun ginagawa nun, at sagot nun na green as ever siya, at pumunta ba siya doon para umiyak. Tapos, ginamit na ni Hibachi ang EH Shop Form 4, at ikinagulat yun ni Benimaru, na sinabihan siyang wag yun gagawin. Sinugod ni Benimaru si Hibachi dahil doon, at binigyan niya yun ng malakasang siko, pero nakablock yun. Inis na inis si Benimaru, at parehas na parehas ang reaksyon niya kumpara nung sa bata pa siya, kaya nabanggit ni Hibachi na hindi siya nagbago mula nung nahanap siya noon. Dahil doon, sinuntok ni Benimaru ang braso niya, para maalis ang pagkakablock nun, at binigyan siya noon ng napakalakas na two-finger attack. Sinabi naman ni Hibachi na ang ginawa lang ni Benimaru ay tumangkad, at nothing but a wet behind the ears disappointment daw siya. Sagot naman ni Benimaru na nanaginip daw siya tungkol kay Hibachi, at hindi niya ini maging nababalik yun para i-hunt siya. Tinanong naman ni Hibachi kung nagpapabigat pa rin si Benimaru kay Conroe, kaya tinanong siya noon kung anong sinabi niya. Sagot naman ni Hibachi na kulang daw sa spine si Benimaru, dapat daw yun maging in charge ng Asakusa kung namatay na siya. Dagdag pa niya na masasabi niya daw mula sa pagtingin kay Benimaru, hindi pa rin yun maka-execute ng totoong Nichirin, at yun daw ang rason kung ba't siya bumalik mula ng impyerno. Nagtaka naman si Benimaru kung ba't impyerno, dahil tingin niya na ang ibig sabihin ni Hibachi ay Adala, at nare-recognize niya daw ang EH Shop style nun kahit saan, at katulad lang yun ng sa totoong Hibachi, dahil doppelganger lang daw yun. Sagot naman ng doppelganger na tingin niya na hindi naman nagmamatter kay Benimaru kung doppelganger siya o hindi, dahil nakakalimutan ata nun, na siyang si Hibachi, ay ipapakita dun ang totoong Nichirin. Ayon naman kay Benimaru, walang duda nga na ang ginagawa ng doppelganger ay ang Nichirin ni Hibachi, at ipinakita yun na pinapalibutan ng Ring of Fire. Muli nun inulit na sa pagtingin pa lang kay Benimaru, masasabi na niya na hindi pera nun kayang gawin ng proper Nichirin para maligtas ang buhay nun. Tahimik lang ang captain ng 7th, at dagdag pa ni Hibachi na after all this time daw, hindi pa rin maisip ni Benimaru kung paano i-handle ang Asakusa ng hindi naiihi, kaya tinanong niya yun kung wala ba yun natutunan mula sa kanya. Binalika naman siya ng tanong ng captain kung nakalimutan ba niya na namatay siya, at sagot niya na parte lang yun ng pagiging Asakusa Foreman. Pretty sure din siya na si Benimaru ang may kasalanan kung ba't siya namatay, kaya sinabi niya doon na may balls pa talaga yun na i-bring up yun sa kanya. Ika naman ni Benimaru na tulad lang yun ang laging sinasabi ni Hibachi, na, "You goddamned idiot."
Isang flashback ang nangyari habang sinasabi yun ni Benem Aro, at ika ng batang bersyon niya na ano ba naman daw ang ginagawa ni Hibachi, dahil ang nangyari lang ay napaaway siya. Sagot naman ni Hibachi habang sinisipa si Benem Aro na ang problema daw ay ang tipo ng mga away na napapasama yun. Tinanong naman ni Benem Aro kung who gives a shit daw, dahil bubugbugin niya ang kahit sinong pumipiken sa kanya. Dahil dun, muli siyang sinipa ni Hibachi, na muli siyang tinawag na goddamned idiot. Nasaktan si Benem Aro dahil dun, dahil ba't naman daw ganun umakto si Hibachi, kahit na sinasabihan siya noon na huwag makikipag-away. Sa oras na yun, may nakita siyang lalaki na may dalang dalawang bata, at tinanong siya noon kung binugbog na naman siya ni Hibachi. Nakilala siya ni Benem Aro bilang si Shinbeta, at mukhang gusto ng dalawang bata na magpabuhat kanya, at tuwang-tuwa sila na naglalaro sa may likod noon. Tinanong siya ni Shinbeta kung anong nangyari, at same old story ba daw yun? Sagot niya na oo daw, at hindi niya daw mag-figure out kung anong tinutukoy ni Hibachi. Hindi naman daw siya tulad ni Hikahina, dahil ampun lang naman siya, at tapos na daw siya sa pagiging stand-in successor ni Hibachi. Ika naman ni Shinbeta na si Benem Aro daw ang real deal, at wala yun masyadong magagawa tungkol dun. Sagot naman ni Benem Aro na hindi daw, dahil goddamned idiot lang siya. Sinabi ni Shinbeta na special daw ang power ni Benem Aro, at mas higit pa yun sa isang ampun lang. Ayon naman kay Benem Aro, yun daw ang tingin ni Shinbeta, pero para kay Hibachi, goddamned idiot lang siya. Ika naman ni Shinbeta na hindi naman nila masasabi kung anong tumatakbo sa isip nun, at alam niya lang na two other people ang sang-ayon sa kanya. Nagtaka siya sinong dalawa, at yun pala ang dalawang bata. Dagdag pa ni Shinbeta na madaming iba't ibang klase ng kalakasan, pero ang pagiging malakas ay isang incredible thing, at sina Hanoka ay mga bata pa lang, at nakikita na nila yun. May paraan daw si Benem Aro na nag-a-attract ng mga tao dun. Napaisip si Benem Aro dahil dun, at sa sumunod na eksena, nag-iensayo na siya, at sa gitna ng lahat ng yun, dumating si Conroe na tinatanong siya kung nag-hard at work ba siya. Pero sagot niya na parusa niya yun dahil sa pakikipaglaban. Tinanong siya ni Conroe kung sino naman ang binugbog niya, at sagot niya na someone na nag-piss off sa kanya. Ika naman ni Conroe na sa pagkakarinig niya, bagbog na bagbog daw si Kantaro, at sagot ni Benem Aro na pinis off daw siya nun. Tinanong siya ni Conroe kung yun ba ang laban na gusto niyang i-make your own, kaya napaisip siya tungkol dun. Sa sumunod na eksena, may dalawang lalaki na nag-aaway, dahil ayon sa isang lalaki, nasisira naman ang lahat ng bagay, pero para sa isang tao, nasira daw yun ang kausap niya kaya bayaran yun. Ayon naman sa bystanders, at it-again na naman si Kantaro, pero dumating si Benem Aro na sinabihan ng dalawa na umalis sa daan niya. Nagulat sila sa sinabi nun, at sinabi ulit ni Benem Aro na nakaharang sila sa daan kaya tumabi sila. Gayunpaman, sinabi ng isang lalaki kay Benem Aro na huwag siyang makiilam, at umalis na lang siya. Dahil dun, binanatan siya ng napalakas na suntok ni Benem Aro, at ikanon na si Kantaro naman ang nagsimula ng away, at bukod dun, sinira nun ang staff ni Tasyok. Ika naman ni Conroe na sobrang lakas ni Benem Aro, at hindi magtatagal bago pa Yub maging mas malakas sa kanya. Ang mayaman ay mas yumayaman lang, at ang mahirap ay mas humihina lang, kaya ang pagiging malakas ay nagbibigay ng madaming extras kay Benem Aro, tulad ng flame, respect, at fear. Hindi man daw yun fair, pero ganun gumagana ang mundo. Hate all you can lang daw si Benem Aro, pero hindi nun i-give up ang lakas nun. May kasama yun na madaming baggage, pero ang sinusubukan sabihin daw ni Hibachi kay Benem Aro ay huwag maging careless sa pag-exercise ng power nun. Gusto niya na malaman ni Benem Aro kung kailan nagpapakitang gilas na lang yun, kaya ang away ba daw kanina ay away talaga ni Benem Aro, na tila walang masagot. Dagdag pa ni Conroe na hindi niya sinusubukang maging cryptic, at sinasabi niya lang daw na subukan ni Benem Aro na maging mas sophisticated, kaso para sa batang ng Asakuha, hindi niya daw nagegets dahil dun. Uminom naman si Conroe ng drink niya, at ikanya na alamin daw yun ni Benem Aro sa sarili nun, kaya mas nalito yun, samantalang sarap na sarap naman si Conroe sa drink niya. Ikanya na walang katulad ng paggawa ng tea para sa sarili, dahil ang bawat lalaki doon ay paborito ang sarili nilang tea. Ayon naman kay Benem Aro, hindi pinapaganda ni Conroe ang feeling niya, pero sagot ni Conroe na siya siguro ang pinathick-headed person na nakilala niya.
Si Benem Aro daw o ang master na si Hibachi. Sa sumunod na eksena, sa may kwarto ni Hibachi, pinagsasabihan niya si Conroe na huwag makialam sa bagay na hindi naman niya dapat, at sagot nun na oo daw. Gayunpaman, katwiran ni Conroe na hindi lang daw kasi nako-convey ni Hibachi ang message na gusto nun ma-convey, dahil hindi naman yun one with words. Sagot ni Hibachi na mai-spoil si Benem Aro dahil dahil kailangan mabugbog yun hanggat matuto dahil yun lang ang paraan na matututo yun. Tinanong naman ni Conroe kung kahit na magpalaki ng monster si Hibachi, na tinanong na monster ba daw, o baka absolute goddamned idiot, pero intindihin daw ni Conroe na silang mga Asakuha firefighters ay hindi kagaya ng mga fire soldiers, na nagpre-preach ng divine protection o kung anuman, at ang tipo ng taong naiisip niya na kayang mag-handle ng Asakusa ay isang absolute goddamned idiot. Tinanong naman ni Conroe kung isang goddamned idiot lang ba ang makaka-handle ng Asakusa, at sagot ni Hibachi na oo daw. Hindi naman daw sila katulad ng fire soldiers at ng holy soul nila, at mukhang walang sagot si Conroe dun. Dagdag pa ni Hibachi na ang mga fire soldiers ay pumapatay sa ilalim ng proteksyon ng Sun God, at ang punto ay hindi naman magda-take responsibility ang Diyos para dun, pero sila daw, pumapatay sila gamit ang dalawang kamay nila. Alam din daw niya na hindi lilinisin ng Diyos ang kalat nila, at wala silang mabibigyan ng responsibilidad kundi ang mga sarili nila. Kailangan na lang nilang i-bear ang pagpatay ng mga tao, kaya sino naman daw ang makaka-handle dun kundi isang idiot. Napaisip si Conroe dahil dun, sasabihin niya sana na si Benem Aro ang taong yun, pero inunahan siya ni Hibachi, at nagets yun ni Benem Aro sa sariling paraan nun, at alam na nun kung gaano kabigat ang burden, kaya umaayaw yun. Tinanong naman ni Conroe kung hindi kaya ni Benem Aro na gamitin ng Nichirin, kaya kwinento ni Hibachi na nung namatay ang kaisa-isang babae na minahal niya at mamahalin niya, hindi siya nun iniwan ng sariling brat niya, kaya napilitan siyang ampunin si Benem Aro. Ika naman na quite the pop ang naampun ni Hibachi, na sinabing tulad lang ng sinabi ni Conroe, hindi pwedeng hayaan si Benem Aro na maging halimaw. Ika naman ni Conroe na tingin daw ni Benem Aro na idiot lang yun, at sagot ni Hibachi na oo daw. Kung ganoon daw ang pinaniniwalaan nun, hahayaan niya lang yun na maniwala dun, dahil kailangan nun ma-realize sa sarili nun, at hindi daw yun sasabihan ni Conroe. Kapag kaya na daw ni Benem Aro na gumawa ng matinong Nichirin, si Hibachi na daw mismo ang magsasabi dun, kaya sagot ni Conroe na yes master daw. Sa sumunod na eksena, isang sunog ang nagsimula, na agad na pumalibot sa mga bahay, dahil meron isang infernal na lumitaw, kaya hinanda na ng fire department ang mga matoy nila. Handa na sila, at syempre kasama ang susunod na mamahala sa department, na si Benem Aro. Isang babaeng infernal ang kakalabanin nila, at ayon sa isang lalaki, Sako daw ang pangalan nun, kaya sinabi ni Hibachi na mag-stand back sila. Gayunpaman, may pumihil kay Hibachi, at yun ay isang bata na sinasabing walang ginagawang masama ang nanay niya, kaya wag daw yun patayin. Tinanong naman ni Hibachi kung yun ba ang anak ni Sako, at nakikiusap yun na hayaan na lang ang nanay niya, pero nag-sorry lang si Hibachi dahil kailangan daw yun magawa. Tuloy pa rin nakikiusap ang bata dahil mag-isa daw siyang pinalaki ng nanay niya, at old enough na daw siya para i-pay back ang nanay niya, kaya hayaan na lang daw nila yun. Hindi gumana ang pakikiusap ng bata, dahil sinabihan lang siya ni Hibachi na mag-stand back kasi matatamaan siya, kaya hin-hold back siya ni Benem Aro. Nakiusap siya dun, dahil naiintindihan naman daw nun kung anong nangyayari sa kanya, at tinanong niya yun kung gusto ba nun na maging ampun din siya. Tapos, hinarap na ni Hibachi ang infernal, at sinabi naman ni Benem Aro sa bata na deal with it na lang. Sinapak na ni Hibachi ang infernal ng napakalakas sa chest area, kaya nabutas ang parteng yun, at natalo na ang infernal. Na-shock ang anak nun dahil sa pangyayari, at habang nare-realize kung anong nangyari sa nanay niya, bigla na puno ng galit ang reaksyon niya. Sa sumunod na eksena, binanggit ni Hibachi ang mga salitang 9,568 people, at tinanong niya si Benem Aro kung alam ba nun kung ano yung numero na yun. Ika ni Benem Aro na oo daw, at yun daw ang total number ng infernals na pinatay ng Asakusa Hikeshi. Sinabi naman ni Hibachi na 9,568 people na ang pinatay nila, at ngayong araw, 9,569 people na ang kanilang napatay. Sa kabilang banda naman, tahimik lang si Benem Aro,
At dagdag pa ni Hibachi na 278 na ang napatay niya sa sariling mga kamay niya. At kailangan niyang mabuhay na dala-dala yun, at patuloy siyang papatay. Ang Asakusa ang bayan niya, pero hindi niya yun magagawa habang buhay. Kaya gaano ba katagal tatakbo si Benem Aro? Kaya hanapin na daw nun ng resolve nun, na ang tipo na hahayaan yun na buhatin ang pagkamatay ng mga tao. Yun daw ang ibig sabihin ng pagiging Asakusa Hikeshi. Tapos, sinabihan niya si Benem Aro na umalis, at huwag daw yun babalik hanggat sa mahanap nun ang resolve na kayang mabuhat ang bigat ng araw. Sa sumunod na eksena, nakaupo sa may babong si Benem Aro, at iniisip niya ang pagiging responsible sa kamatayan ng mga tao. Isang tao lang daw ang makakapag-bear ng weight ng araw. Isang tao na kayang gawin ng unthinkable, at dumura sa mukha ng Sham God ng mga tao. Wala daw Diyos sa Asakusa. Ang pinuno ng firefighters ang responsible sa lahat ng nasa Asakusa, buhay man o patay. Tapos, ipinakita sa atin ang iba't ibang forms ng EA Chop. Nandun ang Form 1 Fire Moon, Form 2 Moonlight, Form 3 Daybreak, Form 4 Red Sun, Form 5 Sunset, Form 6 Dusk, at ang Form 7, ang Nichirin. Ayon kay Hibachi, hanggat siya ang pinuno ng Hikeshi, ang Asakusa ang bayan niya. Sa kabilang banda naman, iniisip ni Benem Aro na para mabear ang bigat ng araw, kailangan niya kunin ang lahat ng emotions ng mga buhay na kinukuha niya, tulad ng kalungkutan, galit, at hate, at palitan yun tulad ng araw. Tapos, natanong niya kung gaano katagal pa niyang hahayaan si Hibachi na buhatin siya, at tingin ba noon na tumatakas siya, dahil kung gusto nun ng resolve, nasa kanya yun, mula pa nung inampun siya ng Hikeshi. Tila hinahawakan niya ang buong bayan, at sinabi niya na bayan niya ang Asakusa. Sa sumunod na eksena, bumalik tayo kay Hibachi na naglalakad, at tinanong niya kung nahanap na din ba ni Benem Aro ang resolve nun. Baka masyado daw siyang madaming sinabi, at tinawag niyang goddamned idiot si Benem Aro. Tapos, may tumatakbo papunta sa Hibachi, at bigla yun tumalon, at mukhang may naramdaman ang pinuno ng Asakusa. Ipinakita sa atin na mukhang may tinusok na sa kanya ang anak ng Infernal na pinatay niya kanina. Tinanggal na ng bata ang kutsilyong sinaksak niya kay Hibachi, kaya napaupo yun sa may pader, at duguan yun. Napapaluha ang bata, na tila hindi alam kung bakit niya yun ginawa, samantalang hinang-hina na si Hibachi. Ika ng bata na wala naman siyang ginawang masama, at ginawa niya lang ang ginawa ni Hibachi. Sagot naman ng matanda sa kanya, na tulad lang ng sinabi niya, pumatay ka, mapapatay ka. Ayon naman sa bata, lahat daw ng matatanda ay tumitingala kay Hibachi, pero hindi niya yun magets, kaya natanong niya kung ano ang nagbibigay ng karapatan doon na kunin ang mga buhay ng mga tao. Sagot naman ni Hibachi na hindi niya din yun gets, at walang honest tungkol sa pamumuno ng Asakusa Hikeshi. Ibig sabihin lang noon na isa kang officially licensed idiot, at matapos sabihin yun, tuluyan nang namatay si Hibachi, at merong nakakita sa kanila, kaya inaresto na ng mga tao ang bata. Sa sumunod na eksena, nag-cha-chant ng Seiya Soya ang fire department habang winwagayway ang mga matoy nila. Umiiyak naman ang isang babae kay Benem Aro dahil namatay na daw ang asawa niya, at sagot noon na bibigyan niya si Taichi ng one last farewell, at sasamahan niya ang iba para ma-send off yun, at ibibigay niya ang lahat niya. Tapos, binatunan niya ang matoy, na sumira sa madaming mga gusali. Nag-cheer ang mga tao dahil doon, samantalang umiiyak naman ang asawa nun, at ika ni Benem Aro na para kay Taichi yun, at gusto niyang marinig silang lahat na sumisigaw, kaya ilagay nila ang mga likod nila doon. Tuloy ang paghiyaw ng mga tao, at ika ni Shinbei na Pretty Wild and Hikeshi sa ilalim ng pamamalakad ni Waka, aka Benem Aro, at ayon kay Conroe, hula niya na pwede yung tawagin na proto-nationalist ceremony of sorts. Isa ang paraan ni Benem Aro na pag-see off sa isang tao. Sagot naman ni Shinbei na si Waka lang daw ang kaya gumawa ng ganong bagay, at hindi niya magets kung ba't ayaw nun maging captain. Sinabi naman ni Conroe na nokidang daw, at tingin niya na yun daw ay dahil never naman nakatanggap ng recognition si Benem Aro mula kay Hibachi, kaya kailangan na lang nila yun i-nominate ng mga sarili nila, at sinabihan niya ang mga kasama niya na sumigaw. Sa sumunod na eksena, bumalik na tayo sa kasalukuyan, at gusto ni Conroe na ipakita ni Benem Aro kay Hibachi na binubuhat nun ang Asakusa mula nung namatay yun, at ang natitira na lang na i-bear ni Benem Aro ang tunay na Nichirin.
Seryoso ng tingin sa mukha ni Benimaru, at ganun din si Hibachi, at di nagtagal bago sumugod ang doppelganger. Isang malupitang tuhod ang binato niya kay Benimaru, pero nakablock yun. Gayunpaman, tumalsik pa rin yun ng kay layo-layo, at tinanong ni Hibachi kung gaano katagal magmumove si Benimaru sa pagkamatay niya. Sagot naman ng captain ng 7th na si Hibachi ang nag-drop dead, at gumamit na siya ng isang EA chop form. Sa kabilang banda naman, naghanda na umatake si Hibachi, at gamit niya ang EA first form, na Fire Moon, at sobrang lakas ng shockwaves na naging resulta ng sabayang pag-atake nila. Ramdam nilang dalawa yun, at ginamit na ni Benimaru ang Form 3, samantalang Form 5 naman para kay Hibachi. Akebono o Daybreak sa English ang form na gamit ni Benimaru, samantalang Sokujitsu o Sunset naman para kay Hibachi. Double slash attack ang naging resulta ng kanilang mga atake, at gumawa yun ng butas sa may kaulapan dahil sa lakas ng impact nun. Tumalsik si Benimaru sa dagat bilang resulta nun, dahil sa lakas ng atake ni Hibachi, pero nasalo siya ng matoy niya. Tapos, tinanong niya kung mas malakas pa siya sa araw na namatay si Hibachi, at nagpapatakbo ba daw ng retirement home ang Adala. Sagot naman ni Hibachi na ang grown-up lang daw ay ang bibig ni Benimaru. Sa kabilang banda naman, napansin na ni Conroe ang paglakas ng mga alon, kaya tinanong ni Kerem kung anong magiging resulta ng away na yun, at ganun ba daw talaga ang mga alon. Ayon naman kay Habana, ang power ng flames nila ay mas nagpapalapit sa Adala, at may epekto daw ang waves ng Adala sa waves nila. Ika naman ni Conroe na ganun din daw kay Hibachi, dahil malakas naman talaga yun, pero hindi nun matatapan ng Benimaru of today. Yun daw ang master na nakikita ng Asakusa. Pangit man daw ang pagkakamatay ni Hibachi, pero focus yun ng so much fear at respect. Tapos, tinawag niya si Benimaru, at sinabi na meron pa yun hindi sinusubukan. Narinig siya ng captain, at napangiti yun, na tinanong si Hibachi kung sobrang nag-effort ba yun para ibalik ang sarili nun sa mundo. Tila biglang kinabahan si Hibachi, at dagdag pa ni Benimaru na meron siyang gustong ipakita dun, at sa oras na yun, papatumbahin niya yun. Sa sumunod na eksena, nagsidatin din na ang ibang miyembro ng Hikeshi, at tinawag nila si Lieutenant Conroe. Tinanong siya ni Shinbei kung nasaan ang dalawa, kaya tinuro niya kung nasaan ang mga yon. Tumingin si Shinbei sa direksyon na tinuro ni Conroe, at napanganga sa nakikita niya. Yun ay sunod-sunod na mga pagsabog sa ere, na resulta ng mga rapid attacks ni Benimaru at Hibachi. Standstill ang laban ng dalawa, at ni isa sa kanila ay lumalamang. Ika ng isang Hikeshi member na yun si Waka at ang master, at sinabi ni Shinbei na parehas silang dalawa na pride ng Asakusa. Dalawang Diyos ng proto-nationalism na naglalaban sa kalangitan ng empire, at may isip daw na sila ang nagmamay-ari sa lugar. Nag-cheer ang buong Hikeshi, habang patuloy na naglalaban ang dalawa, at paasar na tinatanong ni Hibachi si Benimaru kung anong meron doon, at hindi ba daw noon kaya natalunin siya. Matapos sabihin yun, isa na namang slash attack ang binitawan niya, na nablock ni Benimaru, at sagot nun sa kanya na hindi naman daw kasi araw-araw na pumupunta siya sa mundo nila, kaya bastos naman na bugbugin siya ng ganun-ganun lang. Tapos, tinanong niya si Hibachi kung anong tingin nun tungkol sa tsaa, habang sinisipa yun na nagpatalsik dun. Agad siyang sumugod gamit ang matoy niya, habang sumisigaw ng aura aura aura, at ginamit niya ang EA Chop Form 5, ang Sokujitsu, o Sunset sa English. Gayunpaman, gumamit ng Akebono o Daybreak si Hibachi, na nagresulta na naman sa stalemate attack, at sabay silang gumamit ng Cage So o Fire Moon. Tapos, naghanda na sila umatake muli, at Form 2 naman ang gamit nila, na Geku o Moonlight, na nagresulta sa maliwanag na pagsabog, na incredible daw ayon kay Woyan, samantalang blinding naman para kay Kerem. Tila nabulad din si Benimaru dahil dun, at halatang apektado siya nun, kaya tinawag siya ni Hibachi na sinasabi kung nasaan yun. Ginamitan siya nun na Form 4, ang Sekijitsu o Burning Sun. Sinasabihan siya nun mag-scatter into ashes, dahil sa sobrang lakas ng atake nun, na halos maghiwalay pa nga sa karagatan. Ayon naman kay Conroe, ridiculous daw yun, dahil ang shock at heat ay nagka-carve ng butas sa dagat. Wala na daw matitira, not in the face of flames like that daw. Gayunpaman, kahit daw si Hibachi ay alam,
at sa sumunod na eksena, matapos ang atake ng Master, pinapalibutan si Benimaru ng mga usok, samantalang nakangisi naman si Hibachi. Sinabi ni Conroe na si Benimaru daw ang Child of the Heavens, ang Kaguchuchi, ang Shinto God of Fire. Ang kahit anong apoy, kahit na anuman ang source ay kakampi niya. Sa kabilang banda naman, amazed si Woyan dahil nasalo ni Benimaru ang ganong atake, at lumabas siya na completely untouched, samantalang tinatanong ni Kerem kung anong nangyari. Tinanong naman ni Hibanan kung paano naman ganun kalakas si Benimaru, at sagot ni Conroe na walang rhyme o rason sa kalakasan at kahinaan, at walang tao sa Asakusa na nagsasayang ng oras sa pag-wonder kung bakit malakas si Benimaru. Ang malalakas ay malakas, at si Benimaru naman, malakas lang talaga yun. Tapos, bumalik tayo sa dalawa, at tinanong ni Hibachi si Benimaru kung halimaw pa daw ba yun, at sagot noon meron siyang gustong itanong sa kanya. Hinubad ni Benimaru ang suot niyang kimono, at mukhang ikinagulat yun ni Conroe. Nagtaka si Hibachi sa ginagawa niya, na mukhang wino-warm up niya ang mga tuhod niya. Tapos, sinabi niya na nung namatay daw si Hibachi, sumunod siya sa mga yapak ni Conroe, at madaming nangyari, tulad ng pagiging Special Fire Force 7 nanograms Hikeshi, at ang pagkakuha niya ng privilege ng pag-lead sa kanila. Alam niyang burden daw siya kay Hibachi, pero nandun daw siya sa araw na yun, at nandun siya para makipaglaban. Mukhang alam na ni Conroe kung anong mangyayari, samantalang hinihiling naman ni Benimaru na i-watch over ni Hibachi ang Hikeshi way niya, at hindi daw siya magdadala ng kahihiyan sa pangalan na binigay nun sa kanya, na Shinmon. Napangisi si Hibachi dahil dun, samantalang tila nag-aalala naman si Conroe. Tapos, tinanong ni Hibachi kung handa na ba si Benimaru na patayin siya, at sagot nun na it's been a pleasure daw. Nagulat si Conroe sa narinig niya, at sinabihan niya ang mga kasama niyang Hikeshi na maghanda na kumilos na sila. Sumigaw na ang iba ng Seiya Soya, samantalang nagtatambol naman ang iba, at meron din mga nagpapaputok ng fireworks. Tinanong naman ni Woyan kung anong ginagawa nila, at ika ni Kerem na nag-goof off lang sila. Para kay Conroe naman, kulang pa ang ginagawa nila, at tinatanong naman ni Hibachi kung yun ba ang Hikeshi ni Benimaru, na nag-so sorry sa mga kasamahan niya, dahil bumalik daw si Hibachi dahil hindi naman talaga siya tumanda. Kailangan daw nila iput at is ang mind ni Hibachi, at pabalaikin yun, kaya ipakita daw nila doon kung paano ginagawa ng Hikeshi ang mga bagay. Sa sumunod na eksena, sumigaw ng oso si Conroe, at muli niyang sinabihan ng mga kasama niya ng let's go. Ngumiti si Benimaru sa kanya, at binalika niya yun ng ngiti, at sinabi nilang lahat kay Waka na iiwan nila sa Hibachi dun. Habang sinasabi yun, binato nila ang mga hawak nilang matoy, at umulan yun kay Hibachi. Tinawag nun na little brat si Benimaru, at tinanong niya yun kung anong trouble ang sinisimulan nun ngayon. Nag-sorry naman ang captain ng 7th na pinaghintay niya ng matagal si Hibachi, kaya hayaan daw siya nun na ipakita ron ang Nichirin niya. Tapos, ginamit na ni Benimaru ang EA Chop Form 7, ang Nichirin o Sun Wheel. Natulala si Hibachi sa nakikita niya, at patuloy lang ang mga Hikeshi members sa pagpapaputok ng mga fireworks, na sumasabog malapit kay Benimaru, na sinabi ang mga salitang, "Here I come." Umatake na si Benimaru, na nagpaalarma kay Hibachi, dahil sa sobrang lakas ng atake nun. Walang magawa si Hibachi kundi saluhin ang atakeng yun, at iniisip niya na ang ilaw na yun ay walang duda na ang Nichirin. Dahil nasa likod na ni Benimaru ang Nichirin, katulad na nun si Akala, at yun na daw yun, ang isang Asakusa Hikeshi. Naghihiyawan ang ibang mga Hikeshi, at chini-cheer nila si Waka at ang Master, at patuloy silang nagpapasabog ng mga fireworks. Tinanong naman ni Hibachi kung ano yun, dahil nag-goof off lang daw sila, at halatang ayaw niya dun. Dagdag pa niya na mukhang yun naman ang ginagawa ni Benimaru, at yun daw pala ang resolve nun, ang Nichirin nun. Sagot naman ni Benimaru na sorry to tell daw, pero yun naman talaga ang preferred niya. Sinabi ni Hibachi na goddamned idiot talaga siya, at susubukan ba daw niya na i-rule ang Sun and Moon. Nichirin Akatsuki ang binitawan niya sa katawan ni Hibachi. Malalaman natin na yun ay buwan na bathed in the Nichirin para mag-grow ng mas malalim pang crimson, at habang unti-unting naglalaho, sinabi Hibachi na all out talaga sina Benimaru, at yun daw pala ang Hikeshi ni Shinmon Benimaru. Nagpasalamat si Benimaru para sa lahat, at sagot ni Hibachi na not bad daw,
at tuluyan na siyang sumabog. Sa aftermath nun, mukhang shock na shock si Woyan at Kerem, samantalang tinatawag naman ni Conroe si Benem Aro, na bumababa na kung nasaan sila. Pagka-land nun, tinanong agad ni Conroe kung patay na si Hibachi, at sagot ni Benem Aro na oo daw. Dagdag pa nun na binigay niya ang lahat ng meron siya, ang best send-off na kaya niya. Nagets yun ni Conroe, at sinabi ni Benem Aro na trinato siyang isang goddamned idiot ni Hibachi hanggang sa huli. Gayunpaman, lagi daw siyang naniniwala na makikita niya ulit yun, at tingin niya na idiot ang paraan nun ng pag-approve sa kanya. Ngumiti si Conroe, at dagdag pa ni Benem Aro na something else daw ang Nichirin na yun. Naluluha naman si Conroe, at ikano na not bad daw, kaya tinanong siya ni Benem Aro kung bakit siya umiiyak. Sagot niya na parehas daw kasing stubborn fool si Benem Aro at Hibachi, kaya umiiyak siya para dun. Napasay naman si Benem Aro, at sinabi niyang umaasa siya kay Conroe, at habang sinasabi niya yun, pinapakita sa atin ang isang crescent moon na may creepy smile. Hindi makapaniwala sina Karim and Captain Habana sa nakita nila, isang mukhang karton na buwan. Napansin din ni Woyan na mukhang bumalik na sa normal ang dagat. Muli, na-shock sina Karim dahil sa nangyari sa buwan. Wika ni Habana, dahil sa bangis ng naging laban ni Benem Aro, mas lalong na-draw closer ang Adala, at na-transform nito ang karagatan. Nagawa pa nga nitong mabago ang hugis ng buwan itself. Tinanong naman ni Conroe kung si Benem Aro nga ba ang dahilan nun, pero sagot nitong wag daw isisi sa kanya yun. Tuwang-tuwa naman ang mga taga-Asakusa dahil sa itsura ng buwan, dahil para sa kanila, ang Mr. Moon ay nakangiti daw sa kanila. Nagulat naman si Conroe sa naging reaksyon nila dito. Sinabi tuloy ni Benem Aro na iinom daw sila ng sake ng gabing yun, habang binabantayan sila ng buwan, at excited naman ang mga kalalakihan mula sa Asakusa dito. Samantala, nagtataka si Habana kung bakit tila napaka-relax nito, kahit na may kakaibang ekspresyon ang buwan. Never pa daw kasi siyang nakakita ng ganung buwan. Ngunit ilang saglit lang, na-realize nitong, ganun nga pala nila i-drawing ang buwan all the time. Yun ang perception nila sa buwan. Bigla namang bumungad dito si Lick na nabalot ng buhok ang buong mukha. Wika niya, kitang-kita daw na epekto ito ng cataclysm. Gulat na gulat naman si Habana sa istura nito. Ngunit sinabi ni Lick na dahil wanted siya, tawagin na lang daw siyang Dr. Marimo nito at sumunod naman siya. Ang Marimo kasi ay isang moss ball o type ng algae. Tinanong ni Conroe ano daw ang perfectly clear doon. Ngunit tinanong din siya ni Habana tungkol sa pagkakaiba ng doppelganger sa master nito. Sagot naman niyang, ang personalidad at looks nito ay saktong-sakto. Nang makilala daw niya ang doppelganger niya, ganun din daw. Subalit nang isipin nito ang aura ni Hibachi kanina, nais nitong wasakin ang Tokyo. At kilala niya ang master niyang, brute man daw ay hindi nito gusto ang mindless destruction. Dagdag ni Lick o Dr. Marimo, na ang cataclysm daw ay unification ng mundo ng human perception. Pero ang objective ng White Clad ay ang ma-ignite ang mundo in flames. Yun din daw ang sinabi ni Reka, dagdag ni Woyan. Kung i-assume daw nila na ang Adala ay world ng perception at ang cataclysm ay sinusubukang matransform ang mundo nila into that, then bakit parang hindi nag-a-align dito ang mission ng White Clad? Sa tingin naman ni Habana na ang Adala ay assembly ng human ideation at culmination ng human perception. Kung yun daw ang pakay ng mga White Clad, then ang culmination na yun ay maaaring kamatayan. Dahil sa realization na ito, napagtanto ni Karim na iisa nga lang sila. Nabahala naman si Woyan dahil isang pillar na lang ang natitira bago mag-merge ang mundo nila sa Adala. At wika ni Lick, sa puntong yun, mawawasak na talaga ang mundo nila. Concerned naman din si Conroe para dun, at sa tingin ni Benem Aro, kung mawawasak lang din pala ito, then dapat siya na ang gumawa nun. Sagot naman ni Conroe na kamuntikan na nga daw gawin yun ng master nila, kaya tigilan na daw nito ang mga ganong joke. Hindi daw niya ma-imagine kung magpakita ang doppelganger nito. Lipat naman sa kabilang side, nagmamadali ang Fire Force na ma-retrieve ang Honda missile. Nasa tubig naman si Kurono at inis na inis. Nung una daw kasi inisip niyang mahahati lang ito sa dalawa, tapos naging 64 pieces na. Ito daw ang dahilan kung bakit ayaw niya sa malalakas. Wika naman ni Director Oguro na kung ang Company 2 lang daw ang naroon, siguradong nawasak na ang town.
Buti na lang daw at pumunta sila. Habang paahon naman si Kurono, sagot nitong, once na split na ang Infernal, ang mga little ones ay mahihina na, kaya naman nag-enjoy din siya. Napansin naman nilang na-clean up naman ng husto ng Company 7 ang isa pang pillar. Hindi naman na nagulat si Kurono doon dahil ang the strongest daw ay gustong-gusto ang tough guys. Sagot naman ni Oguro na maaaring targetin din siya nito someday. Habang nakatingala, nabanggit ni Oguro na isang pillar na lang ang natitira. Curious ito ano daw kaya ang mangyayari pag lumitaw ito, may demons ba or apoy? Pinasya-shut up naman ito ni Kurono, pero sagot lang nitong kaltas daw sa sahod niya yun. Kaya naman, sagot ni Kurono na siya lang daw ang tanging demon dun. Lumipat naman ng eksena sa city, kung saan may mga civilian ang naglalakad. Wika ng isa, na yun na daw ang 7 pillar. Mukhang nagpo-progress daw ang cataclysm ng walang problema, at nag-agree ang kasama nito. Siguradong masisira daw ang mundo, whether nandun siya o wala. Ang dalawang yun pala ay sina Arrow at Show na nakadamit sibilyan. May hat at scarf si Show habang wala nang harang ang mukha ni Arrow. Tuwang-tuwa naman ang mga tao sa itsura ni Show dahil tila anghel daw ito. Nagulat naman si Show dun at nainis, dahil buong akala niya nag-fit na siya perfectly sa surface. Tinanong tuloy ni Arrow kung dapat daw bang i-assassinate niya sila para maiwasan ang suspicion, pero sagot nitong not yet. Nabanggit niya ang tungkol sa pamilya niya, kapatid at ina. Bago daw mawasak ang mundo, nais niya munang malaman ang tungkol sa kanila. Dumiretso ang dalawa sa Shinjuku Regional Office. Curious naman si Sho kung mahahanap niya ba talaga ang family records niya dito. Presumed dead na daw sila ng nanay niya 12 years ago. Pero sa tingin niya may malalaman siyang something tungkol sa kanila kapag chinek niya ang records. Gayunpaman, wika ni Arrow na parehas silang hindi nag-e-exist sa surface world, kaya naman, paano daw sila makaka-request ng records? Sagot naman ni Sho na wala daw siyang interes na mag-deal with red tape. Nakakalimutan na ba daw nito ang kapangyarihan niya? Papatigilin daw niya ang oras at nanakawin ito. Pinahintay niya na lang si Arrow dun since hindi naman daw magiging matagal yun. At totoo nga, dahil sa sumunod na eksena, nasa park na sila at may hawak-hawak na papel si Sho. Nang tanungin ni Arrow ano yun, sagot nitong ang family register ng pamilya nila. At gaya daw ng naisip niya, naka-register na siyang patay dun. Napatigil naman ito nang makita ang pangalan ng nanay niya, Mariko Sakabi. Nagtaka naman ito dahil nang tignan mabuti ang file. Nang tanungin ni Arrow ano ang problema, sagot nitong hindi daw nakalista doon ang pangalan ng ama nila. Ilang saglit pa, makikita ang mga mascot ng Fire Defense Agency na kaharap ng isa si Sho. Binigyan siya nito ng lobo na may print ng mukha niya. Na-amaze naman dito si Sho. Sa gilid, napansin niya naman ang mga batang nag-e-scooter at nagtatanungan ano ang gusto nilang gawin. At kahit doon ay napabilib siya wala siyang ganung childhood memories. Tinawag naman ni Arrow ang pansin nito ng paulit-ulit. Wika niya, nahanap niya na daw kung nasaan ang hospital, kaya naman sinabi ni Sho na well done. Dumiretso na nga sila next sa Holy Soul University Hospital. At dahil hindi nakasulat ang pangalan ng tatay ni Sho sa family register, sa tingin niya ay merong record ang hospital dito. Tinanong naman ni Arrow kung patitigilin daw ba nito muli ang oras para makuha ang record na yun, at sagot niyang oo. Nagulat si Arrow na kaya niya pa ding magawa yun kahit wala na siyang evangelist's grace. Sa tingin naman ni Sho na epekto ito ng proximity ng Adala. Bigla namang nawala na parang bula si Sho, bagay na ikinabahala nito. Nagtaka siya kung nasa ospital na ba ito, pero lumipat lang pala ito sa likod niya, bago nagpaalam na aalis na siya. Hindi naman inasahan ni Arrow yun dahil bibihira daw para dito ang mag-play ng tricks. Muli, walang kahirap-hirap niyang nakuha ang file na nais niya. Nang tanungin ni Arrow kung ano ang nakita nito, sagot niyang wala. Hindi din daw ito nakalagay sa birth record niya. Nagtaka naman si Arrow na walang nakakaalam kung sino ito. Curious tuloy siya kung single mother kaya ito nang ipanganak siya. Sa tingin ni Sho na oo, pero nang obserbahan nilang maigi ang papel, laking gulat nila nang mapansin na ini-examine pala ang mama niya for a virgin birth. Ibig sabihin daw nito, may chance na na-conceive siya nang walang intercourse. Na-curious naman si Sho kung bakit nila ay pe-perform ang exam na yun.
First time naman daw marinig ni Arrow ang tungkol doon above or below surface. Kung totoo daw yun, ang tanong ay maaaring nasa nakaraan, sagot ni Shaw. Kailangan daw nilang maghanap ng repository ng old newspapers. Sa tingin niya, susunod na dapat nilang puntahan ang Imperial Library. Pero duda itong madali nilang mahahanap yon. Suggestion naman ni Arrow na mag-search sa area kung saan daw nakatira ang pamilya nito noon. Maaaring tignan nila ang community center doon at baka may mga old notice mula sa panahon noon. Napaisip naman si Shaw nang banggitin nito ang community center. Doon na nga dumiretso ang dalawa sa Shinjuku Community Center. Nagtaka naman si Shaw kung bakit pa sila pumasok doon pwede niya namang nakawin ulit ang kailangan nila. Pero sa tingin ni Arrow, mas okay na makakausap sila ng taong nakakaalala ng something tungkol dito. Nagtanong naman ang staff doon kung naghahanap daw ba sila ng notice about someone mula 17 years ago. Nang tanungin ni Shaw kung may nalalaman ba daw ito, sagot niyang ang current director daw nila ang responsible sa pagsulat ng mga community notices noon. Kaya naman, mas mabuti kung siya na daw mismo ang tatanungin nila. Nang makaharap nila ito, nagtataka naman siya at para saan at naghahanap sila ng notice para sa sobrang tagal na panahon. Pero wag daw nilang masamain, medyo napa-trouble nga siya nang isulat niya yun at masaya daw siyang merong somebody na interesado dito. Kaya naman, pinaupo niya muna sila. Ang malaman daw na merong mga tao ang nais na tumingin ng mga notices nila, sobrang masaya daw siya na sinulat niya ito. Sa isip-isip ni Shaw, ang daldal daw nito at maaaring pagkapanganak ay nagsasalita na siya. Tinanong naman ni Arrow kung dapat bang ituluyan niya na ito, pero hindi pa daw. Sinabi ng director na meron daw siyang limit. Sobrang tagal na daw kasi kaya't hindi maaalala ang bawat maliit na detalye. Gayunpaman, kung 17 years ago daw ang hinahanap nila, alam na alam niya daw ano ito. Hindi niya daw kasi malilimutan ang taon na yon. Nang tanungin ni Shaw ano ang kakaiba dito, inamin ng director na may history ang Kusakabe higit pa sa nangyaring sunog 12 years ago. Tinanong ni Shaw anong klaseng history at ano pa ang mga naganap noon. Nakwento naman nitong meron dalawang anak ang nanay at nagkatinginan sina Shaw at Arrow. Dagdag ng director, wala daw nakakaalam kung sino ang ama ng dalawang yun. Sa isip-isip naman ni Shaw na alam niya na yun since nakita niya ang hospital records. Nabanggit naman ng director ang virgin birth. Sa tingin niya kung totoo yun, isa itong act of God. Obviously, nais niya daw isama ito sa community notice. Inisip naman ni Shaw na maaaring chismoso lang ito. Pero dagdag ng director, sobrang suspicious daw ang girl. Bata pa daw noon si Miss Kusakabe at maaaring meron itong tinatago. Maaaring nabuntis ito ng teacher ng anak niya. Wala daw masyadong naniniwala na virgin birth ito. At kahit nga ang nanay mismo nito ay hindi makapaniwala dun, kaya't nakakaawa daw. Muling tinanong ni Arrow kung dapat niya na ba itong patayin, at sagot niya this time na on my signal. Gayunpaman, sinabi ng director na nagsasabi daw ng totoo ang babae at meron siyang pruweba. Na-curious naman si Shaw dito. Kwento niyang pressure daw sila ng Church ng Holy Soul na wag i-report yun. Gulat na gulat si Shaw na tinanong bakit. Sagot naman nitong, hindi naman daw siya journalist. At ang government official na gaya niya ay walang kakayanan na mahanap ang sagot dito. Hindi niya na daw kailangan pang alamin bakit, dahil kung pinatitigil siya ng simbahan, then wala na siyang choice kung hindi timihil. Napaisip naman si Shaw dahil dun. Tinanong naman ng director kung nakarinig na ba daw sila na nag-lean ng state sa community center gaya noon. Sa tingin naman ni Shaw na si Yona ang gumawa ng arrangements na yun rather than ang church. Pero napaisip ito kung virgin birth nga ba talaga siya at bakit ito kin-over. Ano nga daw kaya ang nangyari sa pamilya nila? At paanong naging devil ang kapatid niya? O baka siya ang dahilan kung bakit siya naging ganon? Nagulat naman ang director na sobrang seryoso ni Shaw dahil inasahan niyang si Arrow ang kakausapin nito. Tumayo na si Shaw at sinabing aalis na sila kaya't sumunod si Arrow dito. Ngunit nang tumayo siya, biglang may kakaibang nangyari. Isa itong Adala-link at nagbago ang paligid. May infernal na humarap kay Shaw. At nang ngumiti ito sa kanya, na-realize niyang ito marahil ang kanyang ina. Tinawag niya itong mother, at tinanong ano ang nangyari sa kanya. Flashback naman muna 17 years ago.
Nasa may ospital si Mari nang kumpirmahin ng doktor kung hindi ba talaga nito kilala ang ama ng dinadala niya. Tanong niya, sobrang dami daw ba nitong mga lalaki na hindi niya malaman sino? Nagtaka ito dahil mukhang pumapasok pa siya sa paaralan. Gulat naman si Mari sa sinabi nito at itinanggi yun. Ang sinasabi daw niya ay wala siyang ideya sa kung ano ang nangyayari. Paglilinaw nito, ni wala pa nga daw siyang experience sa kahit na sinong lalaki. Sagot naman ng doktor na hindi nun mababago ang fact na merong batang lumalaki sa loob niya. Kung magsasagawa daw sila ng mga test, then malalaman nila kung virgin pa ba ito o hindi. Tumayo naman si Mari at sinabing, nais niya din daw malaman ano ang nangyayari. Ilang saglit pa, nag-usap-usap ang doktor doon. Nagtataka sila dahil never pa silang nakarinig ng tungkol sa virgin pregnancy. Gayunpaman, base sa resulta ng tests, totoo nga ang sinasabi niya. Ngunit imposible daw na maniwala dito. Kahit ang mga magulang nito ay hindi kumbinsido doon. At dahil doon, itinakwil siya ng mga ito. Marahil ay sobrang strict daw ng mga yon. Kaya naman, na-feel bad sila para dito. Nagulat naman si Mari nang maramdamang sumipa ang batang nasa tiyan niya. Tinignan niya ito at kinausap dahil patuloy ang paglaki nito. Saktong dumating naman ang nurse upang tanungin kamusta ang pakiramdam niya. Tinawag siya nitong Abe-san, pero sagot nitong hindi na daw siya Abe ngayon, bagay na ikinagulat ng nurse. Ipinaliwanag nitong, ang mga magulang niya daw kasi ay hindi naniniwalang virgin pregnancy yun at all. Ang sabi daw nila, hindi sila magkakaroon ng anak na nabuntis ng kung sino lamang. Kaya naman, tinakwil siya nila at hindi na daw niya pwedeng gamitin ang pangalang Abe muli. Hindi naman makapaniwala ang nurse dito dahil napaka-awful daw noon. Gayunpaman, tumawa lang si Mari. Nagulat naman ang nurse sa reaksyon nito, dahil hindi daw niya daw dapat tinatawanan lang yun. Sagot naman niyang, ang totoo daw kasi, sila pa din ang magbabayad para sa panganganak nito at aftercare. Kaya naman, alam niyang siya daw ang nakakaabala sa kanila. Hindi na nakasagot pa ang nurse dito. Dagdag ni Mari, sabi daw nila ang mga relationships ay nagtatapos kapag naubos na ang pera, pero sa tingin niya, hindi naman daw palaging nauubos ang pera just because natapos na ang relationship. Napangiti na lang ito at dapat ay isulat niya daw yun. Sagot naman ng nurse na kung nagsa-struggle daw ito, naroon daw sila para sa kanya. Yumuko naman ito at ipinahayag ang appreciation niya. Muli, sumipa naman ang sanggol sa tiyan niya, kaya't kinausap niya ito dahil ang hilig daw niyang sumipa. Sa tingin tuloy ni Mari, gagamitin ito ang paa niya para sa lahat. Sa tingin naman ng nurse na nag-cheer lang daw ito para sa nanay niya, at sumangayon naman ito. Natuwa naman si Mari nang marinig ang salitang mommy. Gayunpaman, bigla na lang sumama ang pakiramdaman nito. At nang tanungin ng nurse ano ang problema, sa tingin daw nito ay oras na. Kaya naman, ilang saglit lang, dumiretso na ito sa delivery room kung saan pinapapush ito ng doktor. Mabilis lang at nakita na nila agad ang ulo ng bata. Patuloy lang nilang pinapahinga si Mari ng deep breaths at sumunod naman ito. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mapasigaw sa sakit. Good thing ay healthy naman niyang naluwal ang bata. Nag-usap ang mga naroon dahil ang breathing at heart rate naman daw nito ay parehas na normal. At hindi nga sila makapaniwala. Nakarinig na daw sila ng batang ipinanganak na covered in flames, kaya naman, curious sila anong klase daw ang magiging anak nito. Bumisita naman ang doktor kay Mari upang kamustahin ito. Ngunit ang unang tanong niya ay kamusta na daw ang bata. Sagot naman itong picture daw ito ng health, at dahil dun, naginhawaan si Mari sa balita. Habang nakahiga pa din sa hospital bed, tinanong nito ano daw ba ang nangyari sa kanya. Good question, wika ng doktor. Ngunit hindi pa din daw nila alam ang sagot dito. Nalungkot naman si Mari dahil dun. Dagdag ng doktor, hindi man daw siya maalam masyado dito, pero meron daw legend pre-cataclysm para sa ganong klaseng pangyayari. At na-curious naman si Mari dito. Kwinento ng doktor ang tungkol sa isang virgin birth din. At apparently, ang nagsabi daw sa babae tungkol sa pregnancy niya ay isang lingkod ng Diyos, isang anghel. At ang anak daw nito ay ipinanganak bilang isang tagapagligtas. Isang bayani na dumating upang iligtas ang buong mundo. Napabilib naman si Mari sa istorya nito at sinabing, ibig sabihin, ina daw siya ng isang tagapagligtas. Hindi daw malabo yun, sagot nito. Finally, nahagkan na ni Mari ang kanyang anak.
Hainheli niya ito at inisip ano ang ipapangalan niya dito. Bigla namang umiyak ang bata, nang saktong bumukas ang pinto ng kwarto. Nagulat si Mari nang makita na ang pumunta pala ay ang mama niya. Hindi ito makapaniwalang tinuloy nito ang pagbubuntis sa kanya, isang bata na wala daw may gusto. Hindi naman na sumagot si Mari dito. Hindi matanggap ng nanay niyang hindi man lang nito alam kung sino ang ama. Anong klaseng horish life ba daw ang itinatago nito sa kanya? Tinawag niya itong kaawa-awa at madungis na babae. Hindi niya matanggap na yon ang isusukli niya sa kanila ng tatay niya. Inignore daw niya ang wish ng magulang niya at iniluwal ang batang wala namang may gusto. Napatingin na lang sa gilid si Mari habang dinagdag ng mama nitong, mas pinili pa daw niya ang filthy brat na iniwan ng isang basura kesa sa magulang niya. Lumapit ito sa kanya at dinuro ang bata, bagay na ikinagulat ni Mari. Hinagkan niya itong mabuti at sinabing wag niya daw itong hahawakan. Sagot naman nitong, sino daw ba ang may gustong humawak doon nakakadiri daw ito. Yun na daw ang perfect chance para i-cut niya na siya sa buhay niya for good. Pero magbibigay lamang daw ito ng one last piece of advice sa kanya, at yun ay ang batang yun daw ay magdadala ng kamalasan lamang sa buhay nito. Umalis na siya at nagdabog paalis. Niyakap naman ni Mari ang anak niya ng mahigpit at sinabing okay lang daw yun at hindi siya unwanted. Kailangan daw siya ng mundo dahil siya ang bayaning magliligtas dito. Dahil dun, tinawag niya itong Shinra. Parehas naman silang mang-iyak-ngiyak nito. Fast forward naman, nang ipanganak na si Sho. Habang nakatingin lang si Shinra sa kapatid nito, usap-usapan ng mga hospital staff ang tungkol sa pagkakakilanlan ng ama nila. Hindi daw kasi alam ng ina sino ang ama ng batang nakadungaw sa bintana din. Hindi nila maintindihan bakit, hindi naman daw ito ang tipo ng babae na gumagala-gala. Samantala, tuwang-tuwa naman si Shinra nang makita ang batang kapatid nito. Lumipat ang eksena nang nasa park na ang pamilya. Hindi mapigilan ni Shinra ang mapatitig lang sa kapatid niya. Tuwang-tuwa ito dahil sobrang liit niya daw at napaka-cute. Wika naman ni Mari, na si Sho daw ang munting anghel na dumating para sa kanila. Napangiti si Shinra nang banggitin nito ang pagiging anghel ni Sho. At kung ganun daw, kailangan niyang maging hero na magpoprotekta sa kanya. Sumangayon naman ang nanay nito na sinabing, siya daw ang pinakamalakas na hero after all. Yep, sagot nito. Gayunpaman, seryoso daw siya at isa siyang bayani. Nag-blush naman si Shinra nang marinig yon, sabay takbo sa park at sumipa sa ere. Nakatingin lang dito si Sho. Balik naman sa present time, kaharap ni Sho ang infernal na kanyang ina. Wika nito, yun daw ang mga alaala niya, kasama siya at si Shinra. Desidido ang batang Shinra na maging isang hero na magpoprotekta sa kanya at sa nanay nila. Nabanggit naman ni Sho ang tungkol sa legend bago pa ang Cataclysm, kung saan ipinanganak ng isang virgin ang isang tagapaglitis. Muli, ipinaliwanag na ang Cataclysm ay ang merging ng mundo with Adala, isang mundo ng mga ideya at ang Cataclysm ay nangyari na once. Ibig sabihin, mixed up daw ang mundo nila ng concepts ng mga tao mula sa nakaraan. Kaya naman, si Shinra marahil ay projection ng mga concept ng savior ng mga tao. Dagdag nito, si Shinra ay hindi lamang bayani para sa kanya, pero actual hero ito. Gayunpaman, naalala niyang devil ang tawag dito, isang matricidal devil. Kaya naman, nagtaka si Sho kung bakit siya nag-end up ng ganun. Napaisip naman si Sho dun at na-curious kung virgin birth din daw ba siya. Kaharap pa din ito ang nakangiting infernal nang biglang may feather na lumitaw. Lumipad ito at tumama kay Sho at unti-unti itong bumuo ng isang malaking pakpak na parang isang anghel. Wika ni Sho, ang kapatid niya daw ay isang actual hero, ngunit walang ibang nakakaalam ng katotohanan. Kaya naman, decided itong mag-guide at protektahan siya. Tinanong nito sa infernal na tinawag niyang mother, kung yun daw ba yun at kung tama siya. Nabalot naman ang kapaligiran ng Black Shadow at ipinangako nitong, magsistay daw siya kasama ni Shinra. Unti-unti, nabalot na nga sila ng Black Shadow at nawala na ang Adala-link na ito. Tinawag na ni Sho si Arrow upang umalis, at hindi naman makapaniwala ang director dun. Nang tanungin ni Arrow kung may nangyari ba, inamin nito ni Sho. Hindi pa daw magtatapos ang mundo dahil nahanap na nito ang sagot niya. Siguradong meron daw someone out there na sinusubukang i-deny ang katotohanan tungkol sa existence ng kapatid niya.
At sobrang dami daw tao ang pwedeng gumawa nun. Kaya naman nang lumabas sila, sinabi niyang oras na upang lumaban. Lipat naman sa Asakusa, sa temporary covert headquarters ng Company 8, kinausap ni Captain Obi ang grupo. Kung ang naglalakihang mga pillar daw ay ang herald ng cataclysm, then ini-expect nila na 8 ang magpapakita nito. At ngayon, isa na lang daw ang natitira. Nakikinig naman mabuti ang bawat miyembro ng Company 8 dito. Dagdag ni Obi, ang Fire Force daw ay itinatag upang maprotektahan ang Tokyo Empire. Kaya naman, imposibleng mauupo lamang sila doon. Kaya naman, gagawin niya na lang itong plain and simple. Tinawag nito si Shinra at pinarecite ang motto ng Fire Force at sumunod naman siya. Isinigaw nitong ang duty nila ay ang protektahan ang buhay at ang mga ari-arian ng mga citizen. Dahil dun, sinabi ng captain na ibabalik daw nila ang empire sa mga tao. Laban na daw ito upang ma-reclaim ang empire. Tinanong naman ni Arthur si Shinra na tinawag niyang devil kung kaya niya daw ba yun. Sagot naman nitong hindi siya devil. Balik naman kina Sho, tinanong ni Arrow ano daw ba talaga si Shinra. Sagot nitong siya raw ang hero na magliligtas sa buong mundo.